nga ba ang maestrang maligalig kapag on duty ang kanyang bianan? Maaga nga akong gumising ngayon, mas maaga sa karaniwang araw dahil bago nga ako pumasok ay may paghahatidan pa ako sa mga bata. Ipinag-alam ko muna nga ng uulamin ang asawa ko para naman hindi nyo problemahin, baka kasi pati iyan pinoproblema nyo, charis. O wag nyo nang problemahin yung kaserola ko, mas matibay pa iyan sa relasyon nyo, nako ne. Habang pinapakuluan ko nga ang baboy na uulamin ng asawa ko ay aalamin ko naman ngayon ang babauning pagkain ng aking anak. At kung bago ka nga sa vlog ko, kahit panghapon pa ang pasok ng aking anak ay ipinag-aalam ko na nga iyon ang kanyang babaunin para naman hindi nakakahiya sa mga tagapag-alaga. At habang nakasalang nga ang babauning ham ng aking si Ate Yuna ay ari nga at ipinag-aalam ko naman ang babauning dede ng aking bunsong anak. At ma-share ko nga sa inyo ang aking biyanan ay isang BHW kaya may mga araw na naka-duty siya sa aming health center. At diyan naman nga papasok ang aking nanay at ang aking kapatid para humalili sa pag-aalaga ng aking mga anak. Ang kaso nga laang ang bahay nila ay malayo sa amin kaya ang siste ay gigisingin ko ng maaga ang mga bata para bago ako pumasok ay naihatid ko na sila doon. At nang maluto na nga ang ham and cheese na inihanda ko para kay Ate Yuna ay inayos ko na rin iyon sa kanyang lunch bag. Tamang-tama naman at tapos ko ng pakuluan ang babauning baboy ng aking asawa kaya isasalang ko naman ito sa air fryer. Nakalimutan ko nga kasing bumili ng toyo at malayo ang tindahan kaya garining luto na lang ang gagawin ko. At hindi ko nga alam kung anong tawag sa lutong are, ayokong magkamali, nakakahiya sa mga perfect, charis. At habang nakasalang nga ang babauning ulam ng aking asawa ay arit inalam ko naman ang mga dadalhing gamit at uniform ni Ate Yuna. Inalam ko na rin ang dadalhing gamit ng aking bunsong si Yuan, ang diaper at ang kanyang mga dedehan. Pagkatapos nga niyan at ako nag-alam na ng aking sarili. Fast forward at ari nga at ako nakagayak na, nakapanligo na at naayos ko na rin nga ang babauning ulam ng aking asawa. Nagising ko na rin nga ang mga bata at ako nga nagmamadali na dahil nagpapaandar na nga ng tricycle ang aking asawa. Kainaman nga naman hindi muna ako hintaying makapagayak muna. Hindi naman natin masisisi at siya rin ipapasok pa sa kanyang trabaho. At ari nga at iyahatid na namin ang mga bata sa bahay ng aking nanay. Ang daddy nga pala saka pala ang iyan gagayak kapag kami kanya nang naihatid. At ari nga ang aming ganap kapag on duty ang aking bianan. Isa iyan sa ipinagpapasalamat ko dahil kahit papaano'y may mga taong nakakaagapay ako sa pag-aalaga sa aking mga anak. Nagpaalam na nga ako sa mga bata at nakakaawa pa nga ang aking bunso at siya maiiwanan na namang maghapon. At isa nga iyan sa sakripisyo naming mga maestra, ang iwanan ang aming mga anak para lang makapagturo sa ibang bata.